Hindi siya detained dito sa atin. Siya ay, kung titignan mo, siya ay patient na nagpa-admit dito sa ating hospital. And we put premium sa kanyang health condition. No? 8 days bago ito nakuha. 8 days na walang pagkain, 8 days na walang tubig. Pero ang gusto nila mangyari ay kunin ito kaagad. Hindi man lang tinanong kung kumusta siya. Sa bagong larawang inilabas ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ngayong araw, makikitang masaya at nakangiti na si Chantal Anicoche. Malayo ito sa unang video nang matagpuan ito sa isang butas sa encounter site sa Abra de Ilog noong December 8 kung saan nanghihina at tila tuliro. Giit ng Army, voluntaryong lumagda si Chantal sa isang undertaking at walang anumang pamimilit na naganap upang manatili muna siya sa 2nd ID Station Hospital para mabigyan ng atensyong medikal. Tiniyak ng AFP na dokumentado at matibay ang kanilang mga patunay hinggil sa pananatili ni Chantal sa kanilang kustudiya na sinaksihan pa ng isang independent lawyer mula sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. Subalit ilalabas lamang nila ito kung kakailanganin sa batas. Nakita niyo naman siguro yung picture na nilabas ng 2ID ngayon na masayang-masaya si Chantal. No? Hindi naman mukhang under duress compared doon sa sinasabi nila na ganyan siya kung bakit niya nilagdaan. All things are covered legally. No, sa tingin ko, kahit anong scrutiny ang gagawin mo doon sa ginawa niya, ay it can stand legal scrutiny. May opsyon si Chantal na umalis sa poder ng Philippine Army anumang oras nito gustuhin, lalo na kung maayos na ang kanyang kalagayan. Dahil isang US citizen si Chantal, dinalaw na rin siya ng mga tauhan ng US Embassy, kasama ang isang doktor para personal na makita ang kanyang kalagayan at inalok din siya ng tulong legal sa pamamagitan ng pagbibigay ng abogado. Okay, mukha naman siyang okay. Mukhang happy. Kaya nga, ulitin ko, galing dito kasi ang US Embassy rin, yung kanilang personnel, para i-welfare check siya. Isang doktor at saka isa pang personnel nila. And then, the US Embassy is happy that she's being taken care of well. No? Yun ay patunay na si Chantal ay hindi siya under duress at medyo nakaka-recover na siya. Kaninang umaga muling nagsagawa ng protesta sa harapan ng Camp Aguinaldo sa Quezon City ang mga militanteng grupo sa pangunguna ng Migrante Nasyonal. Giit nila iligal ang pananatili sa kampo ni Chantal at dapat na itong palayain. Naniniwala kami at nanganganib ang kanyang buhay bawat oras na siya ay nananatili sa kampo ng militar. Pero kami po, ang aming organisasyon ay naniniwala na pumirma po siya sa dokumento na yon under duress. 2 beses na ring nagtungo sa 2nd Infantry Division, Camp Kapinpin, Tanay, Rizal ang iba't ibang militanteng grupo upang hilinging makausap at mapalaya si Chantal, subalit hindi sila pinayagan. Una-una, the camp is a private camp, no? Hindi ka pwedeng basta-basta makapasok. Pangalawa, wala namang minamanifest si Chantal at yung family. So makikita mo talagang nanggugulo lang yung mga interest groups kasi alam naman natin na booking na sila. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.